Anong klaseng babae ka, Alona? Dati asawa ka ng bilyonaryo tapos ngayon, naglalako na lang ng isda sa palengke? Amoy alat at pawis. Sigaw ng isang ginang habang pinagtatawanan siya ng mga tao. Nandilisik ang mga mata ni Alona. Pinipigilan ng luha habang pasan ng kahon ng isda. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating ang convoy ng mamahaling sasakyan. Bumaba ang mga gwardya. At lahat ay natahimik. Lumapit ang pinakamatanda. Malamig ang boses. Ma'am, kayo po ba si Alona Ilustre? Sir Damian wants you home. Napahinto siya. At mula sa di kalayuan, 4 na batang magkakahawig, nakasilip, nanginginig sa kaba. Tahimik ang buong opisina ni Damian Ilustre ng gabi iyon. Sa taas ng isang gusaling salamin sa Makati, tanging ilaw mula sa cityscape ang nagbibigay buhay sa maluwang na silid. Nakaupo siya sa leather chair, hawak ang baso ng mamahaling alak. Nakatitig sa dokumentong nakakalat sa mesa. Mula sa labas makikita ang imahe ng isang lalaking may kapangyarihan. Malamig, kontrolado, at sanay sa bawat laban ng negosyo. Ngunit sa loob may mga sugat na hindi nalulunasan ng pera o tagumpay. Sa pintuan kumatok ang kanyang sekretarya. Sir, nandito na po si Mr. Cortez. Yung investigator po na pinatawag ninyo. Itinaas si Damian ng kilay. Papasukin mo. Pumasok ang isang lalaking nasa late 40s, bitbit ang folder, may bakas ng pagod ang kanyang mukha. Tanda ng maraming araw ng pagbabantay at pagsubaybay. Pagharap kay Damian, tumikim ito at diretso sa punto. Sir, nahanap na namin ang ex-wife ninyo. Saglit na natigilan si Damian. Kumunot ang noo. Bumigat ang hawak niyang baso. Matagal niya nang pinahahanap si Alona. Ang babaeng minsang nagpatibok ng puso niya at bigla na lang naglaho. Maraming beses na siyang umasa na makikita ito. Pero laging nauuwi sa wala. Nasaan siya? Malamig na tanong niya. Pero sa loob ay may kumikirot na pananabik. Sa palengke po, sa isang probinsya sa Quezon. Naglalako ng isda para may maipakain sa mga anak. Biglang napatigil si Damian. Anak? Umiling ang investigador. Hindi ko po matiyak sir pero may mga bata po ako nakikita ang kasakasama niya. 4 ho, halos magkakahawig. Tumayo si Damian, iniwan ang baso sa mesa na halos mabasag sa lakas ng pagkakalapag. Para siyang tinamaan ng malakas sa suntok. 4 na bata? Paano? Posible bang? Sigurado ka bang si Alona yon? Mariing tanong niya. Binuksan ng investigator ang folder. Inilabas nito ang ilang larawan. Malabo. Kuha sa malayo. Ngunit sapat na para mapakuyom ang kamao ni Damian. Doon sa gitna ng palengke, nakasuot ng lumang t-shirt at may pasan na kahon ng isda, si Alona. Pawisan, nakatungo. Halatang pagod ngunit matatag. At sa likod niya, 4 na batang nakasilip. Nag-aalok ng plastic bag sa mga mamimili. Parang sinakalang dibdib ni Damian sa eksenang iyon. Ang babaeng dati nakasuot ng mamahaling gown, nakatira sa mansyon, ngayon ay nasa palengke, nilalait ang mga tao. At higit sa lahat, may mga batang kasama. Bumalik ang alaala ng kanilang huling gabi, ang biglaang pagkawala ni Alona, ang iniwang sulat na walang malinaw na dahilan. Galit, sakit at paggalito, lahat ng iyon ay muling bumalik. Gaano katagal na siyang ganito? Mahina ngunit mariing tanong niya. Mga ilang taon na rin po, sir. Wala siyang ibang tinutuluyan kundi maliit na barong-barong malapit sa palengke. Tahimik ang buhay niya pero kita namang hirap na hirap. Humigpit ang panga ni Damian. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw. Ang galit dahil iniwan siya nito ng walang paliwanag o ang awa dahil nakikita niyang bumagsak ito mula sa pedestal ng karangyaan tungo sa kahirapan.
Iuwi niyo siya. Madiin niyang wika. Nakatingin ang investigator at sekretarya. Sir? Pakakasalan ko siyang muli. Nagulat si Mr. Cortez. Pero sir, siguraduhin muna natin. Itinaas si Damian ang kamay at pinuto lang sasabihin ng lalaki. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kung ano man ang dahilan niya, malalaman ko yon sa oras na magkaharap kami. Pero ngayong alam ko kung nasaan siya, wala nang dahilan para manatili pa siya sa ganoong buhay. Tahimik ang buong opisina. Tanging malalim na paghinga ni Damian ang maririnig. Sa isip niya, bumabalik ang imahe ni Alona. Ngiti nito, tawa, at ang sakit ng pagkawala. At ngayon, ang biglang tanong ng kapalaran. May mga anak ba sila? Lumapit ang investigator. Iniabot ang isa pang envelope. Sir, may mga impormasyon din kami tungkol sa mga bata. Hindi pa malinaw kung sila ay sa inyo pero tingnan niyo po. Isa-isang nilabas si Damian ng mga litrato. 4 na bata, magkakahawig, payat ngunit may ningning sa mga mata. At doon siya natigilan. May bakas ang kanyang mukha. Ang hugis ng panga, ang tikas ng tindig, maging ang pagkakakunot ng noo. Napahawak siya sa mesa, parang nawalan ng lakas. Ako ba ang kanilang ama? Bulong niya. Halos siya lang nakakarinig. Hindi sumagot ang investigator. Tanging pagyuko lang ang naging tugon. Saglit na katahimikan ng bumalot hanggang sa muling magsalita si Damian. Mariin, puno ng determinasyon. Maghanda kayo. Bukas ng umaga aalis tayo. Susunduin ninyo siya. At kung totoo man na mga anak ko nga mga batang yan, hindi na sila muling maghihirap. Lumabas ang investigator, dala ang utos. Naiwan si Damian sa loob ng opisina. Mag-isa, nakatitig sa mga larawan sa kanyang kamay. Para siyang nilamon ng mga alaala. Naalala niya ang unang beses na nakita si Alona. Isang simpleng babae na hindi natakot lumapit sa kanya kahit siya ay kilalang ilustre. Naalala niya ang mga gabing magkasama sila. Mga pangakong iniukit sa bituin. At naalala rin niya ang biglang pagkawala nito, ang sugat na iniwan sa kanyang puso. At ngayon, matapos ang lahat, nahanap niya na ito. Hindi na siya papayag na muling mawala pa si Alona. At kung totoo nga ang mga anak niya ang 4 na batang iyon, gagawin niya ang lahat para bawiin ang mga taong nawala. Tumingin siya sa bintana. Sa malawak na syudad na siyang naghahari, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang wala ring halaga ang lahat ng yon kung wala ang pamilya. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may dahilan siyang umuwi. Hindi sa mansyon, kundi sa puso ng babaeng minsang iniwan siya. Maagang umaga sa palengke, amoy isda at pawis ang hangin, hiyawan ng mga tinderang nag-aagawan ng customer, at sigawan ng mga mamimili ang gumising kay Alona araw-araw. Bitbit niya ang mabigat na kahon ng bangos, nakatali ang buhok, at pawisan ng leeg. Walang bakas ng dating marangyang buhay. Habang nag-aayos siya ng paninda, napansin niyang tila may kakaibang ingay sa labas ng palengke. May mga taong nagtatakbuhan. May mga tindera pang halos mabitawan ang kanilang paninda. Dahan-dahan siyang lumingon. Kunot noo. Sa di kalayuan, sumulpot ang convoy ng itim na sasakyan. Mga SUV na makintab at halatang mamahalin. Isa-isang huminto sa tapat ng palengke. Nang bumukas ang mga pinto, sabay-sabay na bumaba ang mga lalaking nakaitim na suit at sunglasses. Malalaking katawan, halatang mga bodyguard. Diyos ko, sino naman yan? Bulong ng isang tendera. Artista ba? Politiko? Dagdag ng isa. Ngunit nanlaki ang mga mata ng lahat nang marinig ang malamig na boses ng isang lalaki mula sa gitna ng mga gwardya. Ma'am, kayo po ba si Alona Ilustre? Halos mabitawan ni Alona ang hawak na bangos. Natigilan siya. Parang natuyuan ng laway ang lalamunan. Ako nga. Mahina niyang sagot.
Ang mga tindera at mamimili ay sabay-sabay na palingon sa kanya. May mga nagsimula ng magbulungan. Aba naman, si Alona nilapitan ng mayaman. Ilustre? Di ba isang bilyonaryo yan? Ramdam ni Alona ang mainit na tingin ng lahat. Parang tinutusok siya ng libo-libong mata. Nagsimulang manlilisik ang kanyang paningin. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Lumapit ang pinakamatandang bodyguard. Magalang, ngunit mahigpit ang tono. Ma'am, sumama na po kayo sa amin. Inutusan kami ni Sir Damian na sunduin kayo. Gusto niya kayong makita. Nanlamig si Alona. Hindi siya makagalaw. Sa isang iglap, lahat ng iniiwasan niyang alaala ay bumalik. Ang mansyon, ang marangyang buhay, at ang lalaking iniwan niya noon. Hindi ako pupunta. Matigas niyang sagot. Pilit na nagtatapang-tapangan. Ngunit nang makita niyang dumarami ang tao sa paligid at unti-unting lumalapit ang mga bata mula sa gilid ng palengke, 4 na maliliit na mukha na pilit nagsisiksikan sa likod ng kareton ng gulay, kinabahan siya. Baka madamay pa ang mga ito kung makilala ang mga gwardya. Ma'am, ayaw namin gumawa ng eksena rito. Dagdag ng bodyguard. Muling nagbulungan ang mga tao. May mga tumatawa. May mga nakikitang parang nanonood lang ng palabas. Hindi alam ni Alona kung ano ang mas nakakabigat. Ang kahihiyan sa harap ng madla o ang takot na mahila ng nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan. Pinisil niya ang palad. Pilit pinapakalma ang sarili. Wala siyang magawa kundi ang sumama. Dahan-dahan niyang iniwan ang paninda. Hindi makatingin sa mga tao. Naririnig pa niya ang mga bulong. Di jackpot na naman yan. Pero tingnan mo, amoy isda na. Hindi na bagay sa mayaman. Pinilit niyang inangat ang ulo. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Ngunit sa bawat hakbang papunta sa sasakyan, ramdam niyang bumibigat ang mundo. Pagdating sa SUV, mabilis siyang binuksan ng pinto. Sandaling nag-alinlangan si Alona. Huminto at tumingin pabalik. Sa malayo, nakita niya ang mga bata na nakasilip. Mga matang puno ng kaba. Tinitigan niya ang mga bata at bahagyang umiling. Parang sinasabing, "Huwag kayong lalapit, anak." Sumakay siya, walang salitang binitawan. Pumikit siya sandali habang sumasara ang pinto at naramdaman niyang tuluyang nagbago ang kapalaran niya mula sa araw na iyon. Sa loob ng sasakyan ay tahimik. Ang malambot na upuan, ang malamig na hangin mula sa aircon, malayo sa pawis at amoy ng palengke. Para bang dinadala siyang muli sa mundong iniwan niya noon. Ma'am, diretso po tayo sa Maynila. Naghihintay na si Sir. Sabi ng bodyguard sa unahan. Napasinghap siya. Manila, ang lugar na sinumpa niyang hindi na babalikan. Sumandal siya. Pinipigilang manginig ang kamay. Bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng lahat ng taon? Bulong niya sa sarili. Habang umaandar ang convoy palabas ng palengke, hindi niya maiwasang sulyapan ang labas ng bintana. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok pa rin sa kanya. May halong inggit, panlalait at pagtataka. At sa isang sulok, muling nasilayan ang kanyang mga anak. Nakatayo, nagtataka kung bakit siya sumama sa mga estranghero. Napapikit siya ng mariin. Patawad mga anak, kailangan kong sumama. Kahit hindi ko alam kung anong naghihintay. Sa kabilang banda habang binabaybay ng convoy ang highway, papunta sa Maynila, si Damian ay nasa loob ng kanyang opisina. Nakahanda ang lahat. Isang silid sa mansyon, mga kasuotang bago, at mga taong mag-aasikaso. Ngunit higit sa lahat, naghihintay siya. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Nakatingin sa malayo. Sa bawat minuto ay pakiramdam niya ay papalapit na ang sagot sa matagal ng tanong. Anong nangyari kay Alona? At bakit siya nawala? At sino ang mga batang kasama niya? Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang isang lumang letrato. Si Alona. Nakangiti sa mga panahong sila'y masaya. Babalik ka na sa akin, Alona. Bulong niya. At ngayong bumalik ka, hindi na kita palalayain pa.
Samantala si Alona hindi naman mapakali sa loob ng sasakyan. Ang bawat kilometro ay parang nagdadala sa kanya ng palapit na mga sugat na ayaw niya nang balikan. Puno ng kaba ang kanyang dibdib. May halong galit, takot at isang lihim na pangamba. Paano kung matuklasan ni Damian ang katotohanan tungkol sa mga bata? Pumikit siya at tinakpan ng bibig para pigilan ng hikbi. Sa isip niya, iisa lang paulit-ulit na panalangin. Sana hindi niya malaman. Sana hindi niya malaman. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, may bahagyang tinig na bumubulong. Tinig ng isang pusong minsang umiibig, minsang nasaktan, ngunit hindi kailanman nakalimot. At sa pagitan ng mga bulong at katahimikan, alam ni Alona, hindi niya matatakasan ang nakaraan. Sa loob ng malawak na mansyon ng mga ilustre, tahimik ang buong paligid. Ang mga chandelier ay kumikislap, ang marmol na sahig ay makintab, at ang malamig na hangin mula sa centralized aircon ay lalong nagbigay ng bigat sa tensyon. Sa gitna ng grand living room nakatayo si Damian, nakasuot ng itim na suit. Ang matalim niyang tingin ay nakapako sa pintuan. Hinihintay ang pagbukas nito. Hindi nagtagal dumating ang convoy. Bumaba ang isa sa mga bodyguard at maingat na inalalayan si Alona palabas ang sasakyan. Suot pa rin niya ang simpleng damit na amoy palengke. Pawisan at may mantsa ng isda sa laylayan. Halos hindi siya akma sa marangyang paligid. Ngunit bawat hakbang niya papasok, hindi maikakailangang ganda at dignidad na hindi nawala kahit pa dinala ng buhay sa hirap. Pagpasok sa living room, natigilan siya nang makita si Damian. Parang huminto ang oras. Ang lalaking minsang minahal, ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Mas matikas, mas seryoso, at mas malamig ang mga mata. Hindi na ito ang lalaki na kilala niya noon na laging may ngiti at lambing. Alona, malalim, mabigat, puno ng emosyon ng boses ni Damian. Hindi agad nakasagot si Alona. Sa halip ay binaba niya ang paningin. Ayaw magpakita ng kahinaan. Damian. Naglakad si Damian palapit. Mabibigat ang bawat hakbang. Nang magkalapit sila, ramdam ni Alona ang tensyon. Ang tibok ng kanyang puso ay parang gusto nang kumawala. Bakit ka umalis noon? Diretso ang tanong ni Damian. Walang pasakali. Iniwan mo ako. Iniwan mo ang lahat nang walang paliwanag. Mariing pumikit si Alona. Ilang taon niyang iningatan ng lihim. At ngayon, heto na. Muling kinakaharap ang tanong na ilang beses niyang tinakasan. Hindi mo kailangang malaman. Malamig ang sagot. Pilit pinatatatag ang sarili. Nagsalubong ang kilay ni Damian. Hindi ko kailangang malaman. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Alona. At sa isang iglap, nawala ka. Sa tingin mo, hindi ba ako pinahirapan nun? Hindi mo ba ako ginawang baliw kakaisip kung saan ka nagpunta? Damian, tigilan mo na. Mariing sagot niya, pilit na hindi lumuluha. Tapos na yon. Huwag na nating balikan. Paano ko hindi babalikan? Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kahit may sugat pa rin sa akin ang iniwan mo. Halos pasigaw na si Damian. Sabihin mo sa akin, may kasalanan ba ako? May nagawa ba ako mali? O may mas pinili ka lang? Nanlaki ang mga mata ni Alona. Mabilis na umiwas ang tingin. Hindi mo maiintindihan. Lumapit pa si Damian. Halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Ramdam niya ang panginginig ng babae at lalo siyang naguluhan. Kung hindi mo sasabihin, ako mismo maghahanap ng sagot. Pero wag mong isipin na titigil ako. Tahimik na napalunok si Alona. Pilit pinipigil ang luhang gustong kumawala. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ngunit hindi niya kayang aminin ang katotohanan. Dahil oras na lumabas ang sekreto, hindi lang siya ang madadamay. Pati ang mga batang walang kamalay-malay. Samantala sa labas ng mansyon, sa di kalayuan mula sa malaking tarangkahan,
4 na batang palihim na nakasilip. Pinilit nilang sundan ng convoy mula sa palengke. Nakasakay sa isang tricycle hanggang sa dulo ng kalsada. Doon sila bumaba at naglakad. Tahimik na nagtatago sa gilid ng mga puno. "Ate, sigurado ka pa andito si Mama?" Tanong ng isang pinakabata sa kanila. "Oo, dito dinala si Mama," sagot ng panganay. Mariing nakaditig sakaling dinadaanan ng mga sasakyan. "Hindi ko alam kung sino mga taong yun pero hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya." Nakayuko ang dalawa pang kapatid, halatang kinakabahan. Ngunit kahit takot, may tapang sa kanilang mga mata. Kahit maliit pa sila, malinaw na handa silang ipaglaban ang ina. "Babalik si Mama, sigurado ako," dagdag pa ng panganay. Pilit na pinatatatag ang boses. Balik sa loob ng mansyon. Muling sumiklab ang tensyon. "Alona," ani Damian na mas mahina na ang boses, ngunit puno pa rin ng bigat. "Naghintay ako ng mga taon para sa paliwanag. Sabihin mo lang sa akin kung bakit. Bakit mo ko iniwan?" Lumingon si Alona at diretso sa mga mata ng lalaki. Sa kabila ng puot at sakit, nakita niya pa rin ang dating Damian na minahal niya. Saglit siyang natigilan. "Dahil kailangan." Tanging naisagot niya at nanginginig ang tinig. "Hindi sapat ang sagot na yan." Mariing umiling si Damian. "May tinatago ka. At kahit anong gawin mo, malalaman ko rin ang totoo." Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi na magtatagal, mabubunyag din ang lahat. Hindi nila alam na ang mismong araw na iyon ang magiging simula ng pagbagsak ng mga lihim na matagal na nilang pinagtatakpan. At sa loob ng mansyon, habang magkaharap sina Damian at Alona, ramdam nilang pareho na hindi sila makakataka sa katotohanang darating. Habang papalayo naman ng convoy na sakay ni Alona kanina, nananatiling nakasilip mula sa likod ng mga kahon ng isda ang 4 na bata. Mahigpit ang kapit nila sa isa't isa. Tila ba baka maagaw pa ng natitirang lakas ang loob kung bibitaw. Tahimik silang naghintay, pinapasa ng kaba at gutom. Ngunit kahit sa lahat ng pangungulila, sa kanilang mga mata iisa lang ang tanong. Babalik pa ba si Mama? Ang pinakamatanda ay pilit na nagpapakatatag. Bumulong. "Huwag kayong umiyak, darating si Mama, babalikan niya tayo." Ngunit sa puso nila, unti-unti nang sumisingit ang takot na baka hindi na. Pagkalabas si Alona mula sa mansyon, parang biglang gumaan ang dibdib niya, kahit puno ng kaba. Hindi siya nagtagal doon. Hindi niya kayang harapin si Damian ng matagal. Ayaw niyang mahalata ang mga lihim na matagal niyang itinago. "Uuwi na ako." Mahina niyang bulong habang pinapara ang tricycle sa labas ng kalsada. Hindi niya alam, mula sa malayo ay may isa sa mga tauhan ni Damian na tahimik na sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang kanto, bumaba siya sa isang makipot na daan. Hindi na ito sementado. Puro putik at bato na lang ang dinadaanan. Sa bawat hakbang, iniipit niya ang kaba. Sana hindi pansin ng mga bata ang matagal niyang pagkawala. Pagdating niya sa maliit na barong-barong, agad siyang sinalubong ng 4 na bata. "Mama!" Halos sabay na sigaw ng mga ito habang niyakap niya ng mahigpit. Halos matumba siya sa lakas ng sabay-sabay na yakap, pero ngumiti siya nang may luha sa mga mata. "Pasensya na mga anak, natagalan si Mama," sabi niya habang hinahaplos ang kanilang mga ulo. "Akala namin hindi ka nababalik," mahinang sabi ng panganay na si Lian habang pinupunasan ang luha sa kanyang pisngi. "Babalik at babalik ako," sagot ni Alona, pilit pinatatatag ang boses. "Kahit saan man ako dalhin, kayo ang uuwian ko." Pumasok sila sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Sira ang dingding, tagpi-tagpi ang bubong, at isang electric fan ang gamit lang nila. Ngunit para kay Alona, ito ang tunay na tahanan dahil naroon ang kanyang mga anak. "Gutom na ba kayo?"
Tinanong niya habang inilalabas ang ilang isdang hindi niya naibenta. Agad na nagsimula ang mga bata na maghanda ng maliit na mesa. Ang bunso na si Lyra, masiglang naglatag ng pinggan na kahit basag ay maingat niyang inayos. Habang nagluluto si Alona, hindi niya maiwasang mapatingin sa mga mukha ng kanyang mga anak. Lahat sila ay may hawig kay Damian, lalo na kapag ngumiti o kapag tumatawa. Kaya mas pinili niyang wag na lang sabihin sa ama nila ang totoo. Baka lalo lang silang mapahamak. Ngunit sa labas, sa di kalayuan, nakamasid ang isang lalaki. Ang tauhan ni Damian na pinasunod sa kanya. Tahimik itong kumuha ng litrato. Una, ang bahay na halos gumuho na. Ang pangalawa, si Alona na nakayakap sa 4 na bata. Kinabukasan, dinala ng tauhan ng mga larawang iyon kay Damian at doon nagsimula ang matinding pagdududa. Pagbalik ni Damian sa opisina kinabukasan, hindi mapakali ang isip niya. Kahit nakaharap siya sa mga papeles at kontrata, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang itsura ni Alona kagabi. Mas payat ito. Halatang pinagod ng buhay. Ngunit hindi lang iyon ang gumugulo sa kanya. Ang alaala ng maliit na barong-barong na nakita ng kanyang tao at ang litrato na iniabot sa kanya. Sir, ito po ang kuha namin sa bahay na tinutuluyan ni Ma'am Alona. Ulat ng kanyang tauhan habang inilalapag ang envelope sa mesa. Kinuha iyon ni Damian at marahang binuksan. Una ay mga larawan ng labas ng barong-barong. Sira-sira ang bubong. Halos hindi kasya para sa isang pamilya. Sa huli, isang litratong tumambad. Si Alona, nakangiti, nakaupo sa lumang bangko. Nasa tabi niya ang 4 na batang magkakahawig, nakayakap sa kanya. Napako ang tingin ni Damian. Dahan-dahan niyang inilapit ang larawan sa ilaw. At tila ba baka nagkakamali lang siya nang nakikita. Ngunit hindi ang hugis ng ilong, ang matatalim na mata, ang tikwas ng ngiti. Lahat ng iyon ay parang sariling mukha niya noong kabataan. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Halos ayaw paniwalaan ang isip. Pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Baka naman pinsan lang. Baka pamangkin. Baka. Ngunit habang mas tinitigan niya ang litrato, mas tumitindi ang kutob. Pumasok si Leo, isa sa kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang tauhan. Sir, may hinala na po ba kayo tungkol sa mga batang iyon? Tanong niya na nag-aalangan. Wala. Mabilis sa sagot ni Damian. Sabay balik ng larawan sa sobre. Huwag kang manghimasok. Gawin niyo lang ang trabaho ninyo. Tumango si Leo. Ngunit kita naman sa mukha ang pagtataka. Pagkaalis nito, napasandal si Damian sa upuan. Hawak-hawak muli ang litrato. Parang may kumukurot sa puso niya. Bumalik sa isip niya ang mga gabing magkasama sila ni Alona. Yung mga plano nila noon na magkaroon ng pamilya. Magpalaki ng mga anak at magsimula ng bagong buhay na malayo sa gulo ng negosyo. Ngunit bago pa man mangyari, bigla na lang itong nawala. Iniwan siya, walang paliwanag, walang pamamaalam. Kung mga anak ko nga sila, napapailing siyang bulong. Bakit hindi niya sinabi? Naglakad siya papunta sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon tanaw niya ang buong syudad. Ngunit sa dami ng mga gusali, liwanag at ingay, tila ba wala nang makuha ang kanyang isip, kundi ang 4 na batang nasa litrato. Hindi niya alam kung paano haharapin si Alona. Hindi rin niya alam kung handa ba siyang sagutin ng mga tanong na matagal niyang iniwasan. Pero isang bagay lang ang sigurado siya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Kinagabihan muli siyang nagtungo sa kanyang silid. Kinuha niyang muli ang sobre at inilabas ang larawan. Sa halip na ilayo, inilagay niya ito sa tabi ng kanyang kama. Habang nakahiga, matagal pa rin siyang nakatitig doon. May halong galit, lungkot at pag-asa na hindi niya maipaliwanag. Kung totoo man,
Kung talagang sila ang mga anak ko, hindi ko nahahayaang mawala sila sa akin. Mahinang pangako niya sa sarili. Ngunit sa dulo ng lahat, pinilit pa rin niyang hindi magtanong kay Alona. Hindi pa ngayon. Hindi pa sa tamang oras. Ngunit sa puso niya, nagsimula ng umusbong ang pagdududa na magbabago ng lahat. Tahimik na nakaupo si Alona sa gilid ng kanilang higaan, nakayakap sa unan, nakatingin sa kawalan. Sa tuwing napapapikit siya, bumabalik sa alaala ang mga sakit na pilit niyang nilimot sa mga nakaraang taon. Para bang sariwa pa rin ang lahat, ang araw na napilitan siyang iwan si Damian. Noong panahong yon, bagong kasal pa lang sila. Masaya, puno ng pangarap, palaging abala si Damian sa negosyo. Pero sinisigurado niyang may oras pa rin kay Alona. Magkasama silang nagplano ng sariling pamilya. Madalas silang pag-usapan kung ilang anak ang nais nila, saan sila titira at anong klaseng buhay ang gusto nilang buuin. Ngunit isang araw, habang wala si Damian, kinausap si Alona ng ina nito, si Doña Leticia. Malamig ang mga mata ng ginang habang nakaupo sa harap ng malaking mesa. Alona, may kailangan tayong pag-usapan. Panimula nito, kasabay ng pagbagsak ng baso ng tubig sa mesa. Po, kabado niyang sagot. Alam kong buntis ka, diretsong sabi ng matanda. Halos malaglag ang hawak na baso ni Alona. Paano niyo po nalaman? Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang mahalaga, hindi pwedeng malaman ni Damian. Hindi siya handa. At higit sa lahat, hindi ikaw ang babaeng nararapat para sa kanya. Madiin na dagdag ni Doña Leticia. Gulat na gulat si Alona. Pero mahal namin ang isa't isa. Alona, putol ng ginang, hindi mo ba naiisip? Kapag nalaman niyang buntis ka, mapipilitan siyang piliin ka kaysa sa negosyo. Masisira ang kinabukasan niya. At hindi ako papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin dahil lang sa'yo. Tumayo si Alona. Nanginginig ang kamay. Hindi ko siya iiwan. Lalaban ako. Ngumiti ng mapait ang ginang. Kung talagang mahal mo si Damian, umalis ka. Kasi kapag nalaman niyang buntis ka, ipapahiya ka lang niya sa lipunan. Hindi kanya kayang ipagtanggol. At kapag pinilit mo pa rin manatili, sisiguraduhin kong mawawala ang patang yan bago pa man siya isilang. Nanlamig ang buong katawan ni Alona. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Lumipas ang mga araw at mas lalong lumalakas ang panggigipit sa kanya. Ang mga kapatid ni Damian nakatingin sa kanya na parang siya ang pinakamalaking kahihiyan ng pamilya. Wala siyang masandalan. Kahit anong pilit niyang kausapin si Damian, laging may umaalalay dito. Mga sekretarya, mga tauhan, laging hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ng pribado. Isang gabi nakatanggap siya ng liham na nakapasok sa ilalim ng kanilang pintuan. Walang pangalan pero malinaw ang mensahe. Kung ayaw mong masaktan ang anak mo, lumayo ka na. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinabukasan, habang abala si Damian sa isang meeting, nag-impake na siya ng ilang damit at umalis. Walang pamamaalam. Walang kahit anong bakas na iniwan, kundi ang tahimik na pag-iyak sa loob ng taxi. Habang tumatakbo ang sasakyan, mahigpit niyang hawak ang tiyan. Pasensya na anak, bulong niya. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko pero ito lang ang paraan para maisalba ka. Sa mga sumunod na buwan, mag-isa niyang hinarap ang pagbubuntis. Walang kasamang asawa, walang yaman, walang komportableng buhay. Isang inuupahang maliit na silid ang nagsisilbing tahanan nila. Sa bawat gabi, pinipilit niyang kalimutan ng sakit. Pero laging bumabalik ang alaala ng mga mata ni Damian. Kung gaano siya nito kamahal at kung gaano nito ito sinaktan sa biglaang pagkawala. Pagdating ng araw ng panganganak, hindi lang isa kundi 4 na sanggol ang inilabas niya sa mundo. Halos mabaliw siya sa gulat at tuwa. 4 na magkakahawig na mukha,
apat na maliliit na kamay na mahigpit na kumakapit sa kanya. Mga anak ko, hikbi niya habang isa-isang inilalapit sa kanyang dibdib ang mga sanggol. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Simula noon, naging araw-araw na laban ng buhay nila. Nagbenta siya ng isda sa palengke. Nag-igib ng tubig para may maiinom ang mga bata. Nagtiis sa gutom para lang may maipakain sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang loob niyang hindi malalaman ni Damian ang totoo. Dahil sa bawat alaala ng banta ng pamilya Ilustre, muling bumalik ang sakit. Kung malaman ni Damian, baka maagaw nila sa akin ng mga anak ko. Baka mawalan ako ng karapatan. Kaya, pinili niyang manahimik kahit na araw-araw siyang pinapatay ng pananabik. At ngayong muli silang nagtagpo ni Damian, muling bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga salita ng kanyang biyanan, ang lihim na banta, ang mga gabing mag-isa niyang pinasa ng bigat ng pagbubuntis. Lahat ng iyon ay muling kumurot sa puso niya at muling nagpaalala kung bakit siya nawala. Maghapon nang hindi mapakali si Damian, sa opisina pa lang wala siyang nagawang maayos. Pabalik-balik siya sa upuan. Paulit-ulit na binubuksan ng mga dokumento, ngunit wala namang naaalala sa binabasa. Sa halip, ang mga mukha ng apat na batang nakita sa litrato ang hindi mawaglit sa isip niya. Kaya kinahapunan nagpasya siyang magmaneho ng mag-isa. Hindi niya sinabi sa mga tauhan kung saan siya pupunta. Gusto niyang lumayo. Kahit sandali. At baka sakaling mahimasmasan ang isip niya. Hindi niya alam kung bakit siya napapunta sa palengke. Marahil dala ng kutob. Marahil dala ng pag-asang baka muli niyang makita ang mga bata. Sa gitna ng amoy ng isda at gulay at ingay ng mga tendera, bigla siyang natigilan. Sa dulo ng makipot na daan, may isang batang lalaki na nakaupo sa bangketa. Payat ito, medyo marumi ang damit, pero may kakaibang linis ang itsura. Tahimik lang, hindi tulad ng ibang bata na tumatakbo o naglalaro. Pinagmamasdan ni Damian ang bata. Ang pagkakaupo nito, ang paraan ng pagtitig sa mga matao. Maging ang bahagyang pagkakunot ng noo, lahat ay parang pamilyar. Para bang nakikita niya ang sarili niya noong bata pa. Lumapit ang isang tendera. Nag-abot ng tinapay sa bata. Lance, kumain ka na muna habang naghihintay ka sa mama mo. Nagpasalamat naman ang bata. Mahinahong tinanggap ang pagkain. Salamat po, tiya. Sa unang beses na narinig ni Damian ang boses nito, parang tinamaan ng dibdib niya. Malalim para sa edad. Pero may halong hiya at lambing. Ganoon din ang boses niya noon, ayon sa kwento ng yumaong ama niya. Hindi na siya nakapagpigil. Lumapit siya ng kaunti. Hindi inalis ang tingin sa bata. At bago pa siya makalapit ng tuluyan, tumingin sa Lance diretso sa kanya. Kuya, mahina pero malinaw ang boses ng bata. Kilala kita. Napako sa kinatatayuan si Damian. Anong pangalan mo? Tanong niya at pilit pinapakalma ang sarili. Lance po, sagot ng bata nang walang alinlangan. Sabi ni mama, wag daw po ako makikipag-usap sa hindi ko kilala. Pero pakiramdam ko kilala kita. Nanlaki ang mga mata ni Damian. Lance. Isa sa apat na batang nakita niya sa litrato. At ngayon, nasa harapan niya mismo. Walang halong pagdududa. Bago siya makasagot, may boses na tumawag mula sa dulo ng kalsada. Lance, huwag kang lalayo. Dalawang batang babayang mabilis na lumapit, kasamang isa pang mas maliit na bata. Ang una, si Lian, ang panganay. Hawak-hawak ang braso ng bunsong si Laika. Halatang protektado niya ang mga kapatid. Ang pangalawa naman ay si Lira. May mga dalang bayong ng gulay. Habol-habol ang hininga. Lance, sabi ko huwag kang makikipag-usap kung kani-kanino. Awat ni Lian habang hinahapit ang braso ng kapatid. Pagkagalitan tayo ni mama. Pero ate, lumingon si Lance kay Damian.
Parang galala ko siya. Nagtagpo ang mga mata ni Damian at ni Lian. May pagtataka, may takot, at may halong pagtatanggol sa kapatid ang tingin ng bata. Si Lyra naman ay nakatitig lang, para bang nagtataka kung sino ang estrangherong ito. Si Laika, ang bunso, nakahawak ng mahigpit sa ate at tila mangiyak-ngiyak. Hindi makagalaw si Damian. Sa harapan niya, naroon ang 4 na batang nasa larawan. Hindi na larawan lamang, kundi buhay, humihinga at nakatingin sa kanya. Lahat sila ay may hawig sa kanya. Ang mga mata, ang hugis ang mukha, pati na ang paraan ng pagkilos. Gusto niyang lapitan. Gusto niyang tanungin. Gusto niyang sabihin ang nasa isip niya, pero natigilan siya. Paano kung hindi sila sa akin? Paano kung maling akala lang ito? Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalakas ang kutob niya. Halika na, Lance. Mariing wika ni Lian habang hinilang kapatid palayo. Baka makita pa tayo ni Mama na nakikipag-usap sa iba. Tumalikod sila at naglakad pa palayo at naiwan si Damian na parang binagsakan ng mundo. Gusto niyang sundan pero pinigilan niya ang sarili. Hindi iyon ang tamang oras. Hindi pa. Habang nakatayo sa gitna ng palengke, hindi niya na napigilan ang mabigat na buntong hininga. Ang boses na Lance ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang mga mata ng mga bata ay parang salamin na nagsasabi ng isang katotohanang pilit niyang hinahanap. Sila nga ba ang mga anak ko? At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Damian ng takot. Takot na baka ang mga taon na nawala ay hindi niya na mababawi pa. Maghapon ay hindi mapakali si Damian. Nasa mesa siya pero hindi makakain. Nasa kwarto pero hindi makatulog. Ang larawan ng 4 na bata ay paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Ang tanong na ayaw niyang bitawan, sila ba? Mga anak ko? Kinagabihan, pinatawag niyang tauhan na pinasunod kay Alona. Tahimik itong pumasok at iniabot ang mga kuha nitong litrato. Isa-isang binuklat ni Damian ang mga iyon. Unang kuha si Alona, kasama ang batang nakangiti. Pangalawa, si Alona, hawak-hawak ang isa pang bata. Sunod ay larawan ng maliit na barong-barong na halatang tirahan nila. Pero ang pinakahuling litrato ang tuluyang nagpahinto sa puso niya. 4 na bata, magkakatabi, nakayakap kay Alona. Lahat sila magkakahawig. Lahat sila ay parang siya. Nanginginig ang kamay ni Damian habang hawak ang larawan. Napalunok siya. Parang natuyo ang lalamunan. Hindi niya na kayang pigilan pa ang tanong na matagal nang kumakain sa kanya. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan si Alona sa bahay nila. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pagharap pa lang nito sa sala, agad niyang nilabas ang mga litrato at inilapag sa mesa. Alona, mabigat ang boses niya na puno ng emosyon. Sino sila? Nanlaki ang mata ni Alona nang makita ang mga litrato. Halos hindi siya makahinga. Napaatras siya ng bahagya. Hawak ang dibdib. Parang naipit ang lahat ng lihim na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sumagot ka! Halos pasigaw na sabi ni Damian. Nanginginig ang kamay habang nakaturo sa larawan. Mga anak ko ba sila? Tahimik si Alona. Nakatungo, hindi makatingin. Ramdam ni Damian ang pag-iwas niya at lalo siyang nagingit-ngit. Alona, matagal na ako nagtitiis. Ilang taon kitang hinanap. At ngayong nahanap kita, may mga batang lumilitaw. 4, Alona. 4. Halos mabasag ang boses si Damian sa bigat ng emosyon. Sabihin mo sa akin, sila ba ang tinago mong sikreto? Nagsimulang manginig ang labi ni Alona. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa salita. Nakatitig lang siya sa litrato. Hawak ang laylayan ng damit na parang kumakapit sa huling lakas ng loob. Hindi mo ako maluloko. Dagdag pa ni Damian. Mas mahina pero mas masakit ang tono. Kitang-kita ako sa mga mata nila. Para ko nakikita ang sarili ko ng bata pa ako.
Wala na akong ibang inihintay na sagot kundi oo o hindi. Pumikit si Alona. Malalim ang buntong hininga. Isang luha ang dahan-dahang pumatak sa pisngi niya. Pero sa halip na sumagot, tumalikod siya. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. Hindi pa sa ngayon. Alona! Tawag ni Damian na halos desperado. Huwag mo akong paasahin. Sabihin mo na. Ngunit nananatili siyang tahimik. Nakatalikod, hawak ang sarili, at pinipigilang humagulhol. Naiwan si Damian na nakatayo, hawak ang litrato, at nanginginig. Mas lalo lamang tumitindi ang bigat sa dibdib niya. Wala siyang malinaw na sagot, pero sa puso niya, alam niya ang katotohanan. At doon nagsimula ang mas malaking gulo. Dahil ang hindi pagsagot ni Alona ay mas mabigat kaysa sa simpleng oo o hindi. Bakit hindi ka sumagot, Alona? Halos pasabog ng boses si Damian habang hawak-hawak pa rin ang mga litrato. Pinaglalaroan mo ba ako? 8 taon ako nabuhay sa kasinungalingan. Nakatayo si Alona sa harap niya. Nanginginig at namumula ang mga mata. Hindi ko pinili na mangyari lahat ng to, Damian. Umiiyak ng tugon. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Tama? Madiin na ulit ni Damian. Halos sumabog sa galit. Anong tama sa pagtatago sa mga anak ko? 4 sila, Alona, 4. Ni isa hindi mo walang pinakilala sa akin? Napaupo si Alona. Hawak ang ulo habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pinili kong maghirap kaysa makita kang masirang buhay mo nang dahil sa akin. Mahina pero malinaw ang boses niya. Kung sinabi ko noon, hindi ka makakawala sa pamilya mo, kayang sirain ang lahat. Hindi mo ako pinagtiwalaan. Singhal ni Damian. Alona, asawa mo ako. Dapat magkasama tayong humarap sa lahat ng laban. Pero iniwan mo ako. Dala ang mga anak ko. Nang wala malang paliwanag. Hindi mo alam ang ginawa ng pamilya mo. Sigaw naman ni Alona. Tuluyan ang bumigay. Sinabi nila na wala akong karapatan sa'yo. Nasisiraan ko lang ang pangalan ng ilustre kung mananatili ako. Buntis ako noon, Damian. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kaya umalis ako. Natahimik si Damian pero hindi nawala ang galit sa kanyang mga mata. Lumapit siya, hawak ang larawan ng 4 na bata at halos ipamukha ito kay Alona. Kahit anong sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan. Anak ko sila. At kung akala mo, kaya mo itago pa sila sa akin, nagkakamali ka. Napabalikwa siya, tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo agad ang mga bata dito. Utos niya na malamig at mariin. Nagulat si Alona. Napasigaw habang pilit na humaharang. Huwag, Damian. Huwag mong gawin to. Wala silang kasalanan. Kung galit ka, ako lang ang parusahan mo. Huwag ang mga anak natin. Pero hindi nakinig si Damian. Sa loob ng ilang oras, dumating ang mga tauhan niya dala ang 4 na bata. Nagulat ang mga ito. Takot at umiiyak. Hindi alam kung bakit sila kinuha mula sa kanilang bahay. Papa, tanong ng isa na nanginginig ang boses habang tinitingnan si Damian na para bang may pamilyar na koneksyon. Natigilan si Damian at natunaw ang galit kahit sandali. Pero mabilis din niya itong itinago. Dadalhin ko sila sa ligtas na lugar. Madiin niyang sabi. Doon ko sila makikilala. Doon ko malalaman ang buong katotohanan. Lumapit si Alona. Halos lumuhod sa harapan niya. Damian, pakiusap. Huwag mong ilayo ang mga anak ko sa akin. Sila lang ang dahilan kung bakit ako nabuhay nang wala ka. Huwag mo silang agawin. Tumalikod si Damian. Pilit pinatatatag ang sarili kahit kumakabog ang puso. Kung totoo na anak ko sila, hindi mo na sila kayang itago. Ako ang ama nila at may karapatan ako sa kanila. Naiwang umiiyak si Alona.
Nakayakap sa mga bata habang dahan-dahan silang inaakay ng mga tauhan ni Damian palabas ng bahay. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang pinakamabigat na naramdaman ni Damian, kundi ang takot na baka huli na ang lahat para ayusin ang pagkakawasak ng kanilang pamilya. Tahimik ang sala ng mansyon. Ang dating maluwang at marangyang silid puno na ng mga mamahaling muebles at palamuti. Ngayon ay tila naging maliit para kay Damian. Nakatayo siya sa gitna. Hindi alam kung paano magsisimula ng salita. Nakaharap sa kanya ang 4 na batang sabay-sabay na nakatingin. Hawak-hawak ang kamay ng kanilang ina. Si Alona nanginginig pa rin. Mahigpit ang pagkakayakap sa mga bata na para bang hindi na sila pakakawalan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang darating ang araw na kakailanganin nilang malaman ang totoo. Isa-isang kumalas ang mga bata mula sa likod ni Alona. Pinakamalakas ang loob ni Lian, ang panganay. 8 taong gulang lang siya pero halata ang pagiging responsable at maingat. Tumayo siya sa harap. Tiningnan si Damian ng diretso at saka nagsalita. Kuya Damian, sandali siyang natigilan at nag-isip. Ikaw po ba ang tatay namin? Nabigla si Damian. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanong na iyon ay matagal niya nang iniwasang sagutin kahit sa sarili niya. Ngayon, mismong mula sa bibig ng batang kahawig niya, lumabas. Lian, bulong ni Alona na parang nababahala. Pero huli na, nasimulan na ng bata ang paglalapit. Sumunod naman ay si Lance, ang pangalawa. Mas seryosong mukha nito. At kahit bata pa ay may tikas na parang kinopya mula kay Damian. Mama, lagi mong sinasabi na wala kaming tatay. Pero bakit siya? Bakit parang kamukha namin siya? Tanong nito sabay turo kay Damian. Kinagat ni Damian ang labi niya, pinigilan ng panginginig ng dibdib. Halos bumaligtad ang sikmura niya sa dami ng emosyong sabay-sabay na dumaloy. Galit, saya, pagtataka, lungkot. Sa likuran ay dahan-dahang lumapit si Lira. Tahimik itong bata at sa halip na magsalita agad, ibinuka niya ang maliit na notebook na lagi niyang dala. May iginuhit siya roon. Isang batang lalaki at isang batang babae, magkahawak ng kamay. Tapos sa pagitan nila ay isang lalaking matangkad na may suit. Nilapit niya iyon kay Damian. Si Papa ba to? Mahina pero malinaw ang tanong niya. Nalaglag ang balikat ni Damian. Halos bumigay na ang tuhod niya sa bigat ng damdamin. At sa huli, lumapit naman ang bunso, si Laika. Malambing at iyakin. Agad siyang kumapit sa laylayan ng pantalon ni Damian. Hindi pa man sigurado pero umaasa. Totoo ba? Papa ka namin? Tanong niya habang nangingilid ang luha. Hindi na nagsalita si Damian. Ramdam niya na mababasag lang ang boses niya kung pipilitin pa niya. Sa halip, isa-isang lumapit ang mga bata. Una, si Lian na parang ate pa rin. Kahit nanginginig ay sumunod naman si Lance. Nakakunot ang noo pero hindi tumigil sa pagtitig sa mukha niya. Kasunod si Lira na hawak pa rin ang notebook niya. At huli si Laika na mahigpit ang pagkakayakap sa binti niya. Walang salita. Wala nang kailangang paliwanag. Lumuhod si Damian at sabay-sabay niyang niyakap ang 4. Ang yakap na iyon hindi lang para ipakita ang pagkilala, kundi para puna ng 8 taong hindi niya sila nakasama. Mga anak, bulong niya. Halos hindi marinig pero sapat para sa mga bata. Si Alona ay nakatayo sa gilid. Tuluyan ang bumigay ang luha. Nakita niya ang eksenang matagal niyang pinangarap pero kinatatakutan. Ang sandaling makilala ng mga anak nila ang tunay na ama. Damian, mahina niyang wika, ngunit pinutol ito ni Damian na hindi naman bumitaw sa mga bata. Alona, sabi niya sa tinig na puno ng bigat. Hindi ko man alam ang dahilan. Pero ngayon, hindi ko nahahayaang mawala pa sila sa akin. Hindi ko hahayaang lumaki pa sila na iniisip na wala silang ama.
Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Susana Zapico from Sandawa, Davao City, Nena Daen from San Jose, Panganiban, Camarines Norte, at Yolanda Reyes from Naples, Italy. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Niyakap niya ulit ang mga bata. Mas mahigpit pa. Ramdam niya ang init ng kanilang mga katawan, ang panginginig, ang pag-iyak ng ilan. Para bang sa unang pagkakataon, kompleto ang bahagi ng pagkatao niya na matagal niya na ang hinahanap. Simula ngayon, dagdag ni Damian, sasama na kayo sa akin. Walang makakapigil. Hindi agad nakasagot si Alona. Natatakot pa rin siya sa maaaring kaharapin nila. Ang pamilya ni Damian, ang lipunan, ang mga taong tiyak na huhusga sa kanila. Pero sa mga oras na yon, nang makita niyang magkasama ang 4 na anak at ang lalaking minahal niya noon, alam niyang hindi niya kayang hadlangan pa. Tahimik, lumapit siya at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Damian. Sana totoo yan, Damian. Sana kaya mong panindigan. Tumingin si Damian sa kanya, seryoso at puno ng paninindigan. Kaya ko, dahil sila ang dugo ko. At ikaw, saglit siyang natigilan. Ikaw ang babaeng mahal ko noon at hanggang ngayon. Napatakip ng bibig si Alona, pinipigilan ng hikbi. Sa tabi, nagtanong ulit si Lian, ang panganay. Papa, ibig sabihin, hindi na kami kakaiba? May tatay na rin kami tulad ng iba? Hindi lang basta tatay. Sabay haplos sa buhok ng panganay. Ako ang tatay ninyo at hindi ko na kayo iiwan ulit. Nagsimulang umiti si Lyra habang si Laika naman ay mas humigpit ang kapit. Si Lance, bagamat seryoso pa rin ang muka, ay unti-unting lumuwag ang pagkakakunot ng noo. Sa unang pagkakataon, kahit magulo ang paligid, ramdam nilang buo sila, isang pamilya. At sa labas ng pintuan may mga matang nakabasid, mga tauhan ng pamilya Ilustre na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang balitang ito tsak na aabot sa mga hindi dapat makarinig. Ngunit para kina Damian at Alona, wala munang mas mahalaga, kundi ang yakap ng 4 na bata, ang kanilang mga anak. Umaga pa lang mainit na ang loob ng mansyon ng mga Ilustre. Nasa malaki at mamahaling hapag si Doña Leticia, ang ina ni Damian. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tasa ng kape. Halos mabasag na ang hawakan nito sa sobrang galit. Katabi niya ang ilan pang kapatid at kamag-anak ni Damian na parang nag-aabang ng bagong issue. Damian, matalim ang boses ng kanyang ina nang dumating siya. Totoo ba ang naririnig ko? Yung babaeng iniwang ka noon? Bumalik dala-dalang mga bata na sinasabi mong anak mo? Hindi agad sumagot si Damian. Sa likod niya ay tahimik na nakatayo si Alona. Hawak-hawak ang kamay ni Lian at Laika. Nasa gilid naman sina Lance at Lyra. Nakasilip, halatang kinakabahan. Mahinahong sagot ni Damian. Oo, totoo. At hindi lang sila basta mga bata. Mga anak ko sila. Parang sumabog naman ang mesa sa dami ng sabay-sabay na reaksyon. Ano? Sigaw ng tiyahin. Hindi ba't iniwan ka ng babaeng yan? Tapos ngayon ay babalik siya na parang wala lang nangyari? At itong mga batang to, bigla na lang ipapasa sa'yo? Parang kalokohan naman yan, Damian. Dagdag ng isa pang kamag-anak. Walang taon siyang nawala. Tapos ngayon nagpapakita na parang siya pa ang kawawa?
Hindi na nakatiis si Doña Leticia. Tumayo siya, diretso ang tingin kay Alona. Ikaw, anong mukhang meron ka pa para bumalik dito? Noon pa man, sabi ko na sa'yo na hindi ka bagay sa anak ko. At ngayon dala mo pa ang 4 na batang yan para itali siya ulit sa'yo? Napayo ko si Alona. Nanginginig ang mga kamay. Gusto niyang sumagot, pero natatakot siya na lalo lang lumala ang sitwasyon. Ramdam niya ang takot ng mga bata na halos magtago na sa likod niya. Ma, tama na. Pigil na Damian na seryoso ang boses. Kung galit kayo kay Alona, sa akin yun na lang ibaling yun. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari lahat ng to. At oo, sila ang mga anak ko. Wala na kayong magagawa roon. Damian, mariing sabi ng ina, hindi mo iniisip ang ginagawa mo. Ang pangalan ng pamilya natin, ang negosyo, ang lahat ng pinaghirapan natin, madadamay. Pag nalaman ng lipunan na may mga anak ka sa babaeng yan, anong tingin mo sasabihin nila? Pinisil ni Damian ang sentido niya, pilit pinapakalma ang sarili. Ma, ano bang mas mahalaga sa inyo? Yaman o pera? O pamilya ko? Dahil kung hindi niyo kayang tanggapin sila, handa akong lumayo. Parang biglang natigilan ang lahat. Hindi akalain ng pamilya na maglalakas loob siyang magsabi ng ganon. Napatingin si Alona kay Damian. Halatang hindi makapaniwala sa mga narinig. Muling namuo ang luha sa mata niya. Hindi dahil sa takot, kundi sa pag-asa. Ngunit hindi pa rin tapos ang galit ng ina ni Damian. Lahat ng babae pwede mong piliin, Damian. Pero bakit siya? Isang tendera ng isda sa palengke? Anong sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nalaman nila? Babae na iniwan ka? Babae na nagpahirap sa'yo siya? Tapos babalik lang dito na parang may karapatan? Humakbang si Damian palapit kay Alona at sa mga bata. Pinulupot niya ang braso sa kanila na para bang sinasabi sa lahat na walang makakahiwalay sa kanila. Dahil siyang mahal ko. Malinaw at matigas niyang sagot. At sila ang mga anak ko. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko noon na pinabayaan ko silang mawala. Kung hindi niyo kayang tanggapin, pasensya na. Pero ito ang pamilya ko ngayon. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mabilis sa paghinga ni Doña Leticia ang maririnig. Ang mga kamag-anak naman ay nagtinginan. Hindi makapaniwala sa katigasan ng loob ni Damian. Si Alona halos hindi makapaniwala sa tapang ng lalaki. Matagal niyang hinintay ang sandaling may magsasabi na hindi siya iiwan. At ngayon, mismo si Damian ang humaharap sa lahat ng tao laban sa kanya. Lumapit si Lian, mahigpit na hinawakan ng kamay ng ama. Papa, ayaw po ba nila sa amin? Tanong niya na inosenteng boses pero may halong lungkot. Lumuhod si Damian para makapantay sila ng tingin. Huwag mong intindihin yon, anak. Ang importante, nandito ako. Nandito ang mama ninyo. At kayo, walang makakabawas sa halaga ninyo. Hinila ni Lance ang ating niya palayo kay Damian at bumulong. Basta, kasama natin si Papa. Okay lang. Sumang-ayon naman si Lyra, tahimik na yumakap kay Alona. Habang si Laika ay mahigpit na kumapit sa lieg ni Damian. Napatitig si Doña Leticia sa eksena. Kahit pilit niyang pinatitigas ang sarili, ramdam niya ang kakaibang koneksyon ng mga bata kay Damian. Ngunit hindi niya pa rin kayang lunukin ang galit. Damian, malamig niyang wika. Hindi ito matatapos dito. Tandaan mo, hindi lang puso ang pinag-uusapan. Ang pangalan ng ilustre ay hindi mo basta-basta isasakripisyo para lang sa isang babaeng katulad niya. Tumayo si Damian, buo ang tindig. Kung pangalan lang ang habol niyo, bahala kayo. Pero ako, pipiliin ko ang pamilya ko. Kung hindi niyo sila matatanggap ngayon, darating ang araw na wala kayong choice, kundi tanggapin din sila. Hindi na siya naghintay ng sagot. Hinawakan niya si Alona
at sabay silang lumabas kasama ang mga bata. Naiwan ang pamilya, naguguluhan, galit at nagbabalak ng mga susunod na hakbang. At sa paglalakad palabas ng mansyon, mas sinigpitan ni Damian ang pagkakahawak sa kanila. Sa isip niya, kahit gaano kahirap ang laban sa sariling pamilya, hindi niya na muling bibitawan ang babaeng binahal niya at ang 4 na lang anak. Mabilis na kumalat ang balita. Ilang araw lang lumipas mula nang malaman ng pamilya Ilustre ang tungkol sa mga bata, pero kinabukasan, laman na ito ng dyaryo, telebisyon at social media. Ex-wife ng Ilustre, may 4 na anak daw? Quadruplets ang bilyonaryo, itinago ng 8 taon? Anong magiging epekto nito sa negosyo ng Ilustre Group? Sa palengke, pinag-uusapan ng mga tenderang dati tinitingnan si Alona bilang kapwa. Naglalako ng isda. Nako, kaya pala tahimik lang siya. Aba, 4 ang anak sa bilyonaryo pa. Bulong ng isa. Paano kung hindi naman sa kanya yon? Sabat naman ng isa pa, sabay tawa. Sa opisina ni Damian, sunod-sunod ang tawag. Mga kliyente, mga partner at ilang negosyante na tila gusto siyang tanungin kung totoo ba ang lahat. Sa bawat pagbukas ng telebisyon sa lobby ng kumpanya, ang mukha niya at ng kanyang pamilya ang laman ng balita. Sir, maraming reporter sa labas ng building. Sabi ng sekretarya niya, ayaw pong umalis hanggat hindi kayo nagbibigay ng pahayag. Humugot ng malalim na buntong hininga si Damian. Tumingin siya sa cellphone niya at may mga text mula sa board of directors. Fix this scandal. Bad for business. Pinikit niya ang mga mata at pilit na pinakalma ang sarili. Sa kabilang banda, si Alona at ang mga bata ay halos hindi makalabas ng bahay. Sa unang beses na sinubukan nilang lumabas para bumili ng gamit ng mga bata, agad silang pinagtinginan ng mga tao. May nagbubulungan, may nagtuturo, may kinukuhanan sila ng retrato gamit ang cellphone. Mama, bakit sila ganyan? Tanong ni Lian habang mahigpit na kumakapit sa kamay ng ina. Naku, wala yan anak. Hayaan niyo lang sila. Sagot ni Alona, kahit siya man ay nanginginig ang dibdib sa hiya. Si Laika na siyang bunso ay halos maiyak. Mama, ayoko na lumabas. Natatakot ako. Agad siyang umuwi at doon naramdaman ni Alona ang bigat ng lahat. Kung siya lang, kaya niyang tiisin ang paninira ng tao. Pero ngayon, kasama na ang mga anak nila. Samantala, hindi lamang chismis ang problema. May mga negosyanteng matagal nang naiinggit kay Damian. Ginamit nila ang pagkakataon para sirain siya. Kung hindi niya kayang itago ang personal na buhay niya, paano niya pamumuluan ang negosyo? Sabi ng isang kakompetensya sa isang business forum. Kung totoo ngang illegitimate ang mga bata, malaking kahihiyan to sa pangalan ng Ilustre. Dagdag ng isa pa. Ang mga salitang ito mabilis na nakarating kay Damian. Galit ang namuo sa kanya. Hindi lang siyang pinapahiya, kundi pati mga anak niya na walang kamalay-malay. Isang gabi, nag-uusap sila ni Alona sa study room. Tahimik ang paligid. Tulog na ang mga bata. Si Damian nakatayo sa may bintana. Hawak ang isang baso ng tubig, pero hindi niya maibaba. Damian, mahina ang boses ni Alona. Baka mas mabuti kung lumayo na lang kami. Hindi ko gustong masira ka dahil sa amin. Agad siyang nilingon ni Damian. Kita ang apoy sa mga mata. Mahal, huwag mo na uulitin yan. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit nasisira ako. Silang dahilan kung bakit lumalakas ako. At hindi ko hahayaang gamitin ng ibang pamilya ko para apihin ako. Napatigil si Alona. Sa tono ng boses si Damian, alam niyang buo ang loob nito. Pero sa puso niya, may kaba pa rin. Kinabukasan, nagdesisyon si Damian na harapin ang media. Nagdao siya ng press conference, puno ng tao ang function hall, mga camera na nakatutok, at halos mabingi siya sa ingay ng mga reporter na nagtatanong sabay-sabay. Ngunit sa halip na umiwas, dumiretso siya sa entablado. Malinaw ang bawat salita niya. Hindi ako nagtatago.
Oo, totoo. May 4 akong anak. At oo, sila ay galing kay Alona. Ang babaeng minahal ko noon. At patuloy kong minamahal hanggang ngayon. Nag-ingay ang buong hall. Sumabog ang mga flash ng camera. Isa pang reporter ang nagtangkang mang-intriga. Sir, bakit itinago mga batang to? Hindi ba't nakakahiya para sa isang ilustre na may mga anak na tinago? Nanlisik ang mga mata ni Damian. Tumindig siya ng diretso at madiin ang tono. Walang nakakahiya sa kanila. Ang ikinahihiya ko ay kung itatago ko pa ang matagal ng katotohanan. Ang mga batang ito ay dugo at laman ko. At si Alona, saglit siyang tumahimik. Siya ang ina ng mga anak ko. Napalakas ang bulungan. Ang ilan ay gulat. Ang iba naman ay tila naaantig. May isang negosyanteng tumayo at sumigaw. Damian, mawawala ng tiwala ang mga investors kapag ipinilit mo yan. Humarap si Damian sa kanila, hindi natitinag. Kung mawawalan sila ng tiwala dahil pinipili kong ipaglaban ang pamilya ko, then sila ang talo at hindi ako. Ang pera at negosyo kayang kitain ulit. Pero ang oras at pagmamahal sa mga anak ko, yan ang hindi na mababalik. Sir Damian, ibig niyo bang sabihin tanggap niyo sila? Tanaw ng isang reporter. Tanggap? Tugon niya na diretso ang tingin. Hindi lang basta tinatanggap. Sila ang buhay ko. Kung sino man ang may balak gamitin sila para sirain ako, magkamali kayo. Dahil mas lalo lang akong lalaban. Ngumiti si Damian at sa unang pagkakataon, pinakita niya sa publiko ang pinakatotoong damdamin. Hindi ko lang sila kikilalanin. Ipapakilala ko sila bilang mga ilustre. At kung may sasabihin ng kahit sino laban sa kanila o kay Alona, ako mismo ang haharap. Halos mabingi sa dami ng tanong pagkatapos noon, pero hindi na siya nagpatinag. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang ipakita sa buong mundo na walang kahihiyan sa pagiging ama. Matapos ang mga salita niyang iyon, halos mabingi ang lahat sa tunog ng mga kamera at mga bulungan. Ngunit sa gitna ng ingay, naroon si Damian. Matatag, nakatayo bilang isang ama at asawa na handang ipaglaban ang pinakamahalagang yaman sa buhay niya. Hindi negosyo, hindi pangalan, kundi pamilya. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng 4 na bata. Si Lance ang unang lumapit. Papa, nakita ka namin sa TV, ang tapang mo. Napatingin naman si Damian, sabay haplos sa ulo ng anak. Para sa inyo yon. Hindi ko hahayaang isipin ng mundo na wala kayong halaga. Lumapit din si Lance at mahigpit siyang niyakap. Si Lyra tahimik lang pero may ngiti sa labi. At si Laika halos hindi na bumitaw sa kanya. Si Alona ay nakatingin mula sa gilid. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas, may taong hindi lang siya ipinagtatanggol, pati ang mga anak niya. Pero habang buo ang loob ni Damian, may mga taong hindi pa rin natutuwa. Sa labas ng bahay, sa paligid ng negosyo, may mga matang nakatingin. Nag-aabang ng pagkakataon. Ang laban sa lipunan ay hindi pa tapos. Ngunit, nagsisimula pa lamang. Gabi na, tahimik ang mansyon, pero biglang nagising si Alona sa malakas na ubo mula sa silid ng mga bata. Agad siyang tumayo at tinungo ang kwarto. Doon niya nadatnan si Lyra. Pawis na pawis at namumula ang pisngi. Nanginginig ito habang yakap-yakap ang kumot. Anak, kamusta ka? Agad niyang lapit, hawak ang noo ng bata. Mainit, mataas ang lagnat. Nagising din si Damian nang marinig ang ingay. Mabilis siyang pumasok. Anong nangyari? Si Lyra, ang taas ang lagnat niya. Sagot ni Alona na bakas ang kaba sa mukha. Hindi na nag-aksaya ng oras si Damian. Tawagin ang doktor ngayon din. Sigaw niya si isa sa mga kasambahay. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang doktor ng pamilya. Sinuri si Lyra, pinakinggan ng dibdib at ineksamin ang lalamunan.
May impeksyon po, mataas ang lagnat. Kailangan bantayan buong magdamag. Baka kailangan dalhin sa ospital kung hindi bumaba. Paliwanag ng doktor. Nag-alala lalo si Alona. Halos manginig ang kamay habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kasalanan ko ba to? Baka napabayaan ko siya. Umiling si Damian at marahang pinisil ang balikat niya. Walang may gusto nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pagkaalis ng doktor, nagpasya si Damian na siya mismo ang magbabantay. Hindi siya pumapayag na iba ang gumawa nito. Ako ang tatabi kay Lira ngayong gabi. Mariin niyang sabi. Lumipas ang mga oras, habang mahimbing na natutulog ang ibang mga kambal, gising na gising si Damian. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Lira. Hawak ang bimpo at paulit-ulit na pinupunasan ng pawis ang anak. Tuwing kikirot ang dibdib ng bata at uubo, agad siyang magigising. Bagyang yayakapin ito para kumalma. Hindi niya inakalang ganito pala ang pakiramdam. Ang kaba na baka mawala ang bata sa isang iglap. Bawat hinga ni Lira ay parang tinutusok ang puso niya. Maya-maya, dahan-dahan nagmulat ng mata ang bata. Mahina nitong binigkas. Pa, napahinto si Damian. Para siyang natulala. Anak, ngumiti si Ira kahit namumungay ang mata. Salamat po. Nandito kayo. Doon ay tuluyang bumigay ang dibdib ni Damian. Hindi niya mapigilang mapaluha. Noon niya napatunayang hindi lang dugo ang nag-uugnay sa kanila, kundi puso. Kinabukasan bumaba ang lagnat ni Lira. Bagaman nangihina pa, unti-unti na itong nakangiti. Nasa tabi pa rin si Damian. Pagod pero nakahinga ng maluwag. Lumapit ang ilang kambal. Sabay-sabay na yumakap sa kapatid. Huwag mo kaming takutin ng kanyan, Lira. Biro pa ni Lance. Halatang gusto lang na mapatawa. Nag-aalala kami ng sobra. Dagdag pa ni Lian. Promise, gagaling ka na. Sabat ni Laika habang iniaabot ang tubig para sa ate niya. Napangiti naman si Damian sa eksena. Kita niya ang pagmamahala ng magkakapatid. At alam niyang parte na siya ng mundong iyon ngayon. Paglabas ni Alona mula sa kusina, dala ang sopas. Nakita niya si Damian na nakaupo pa rin sa tabi ng kama ni Lira. Hindi ka ba natulog buong gabi? Tanong niya. Umiling si Damian. Hindi ko kaya. Baka mangyari ulit. Gusto kong ako mismo ang nandito. Napayuko naman si Alona at natigilan. Noon lang niya nakita si Damian na ganito kabukas ang puso. Noon lang din niya naramdaman na tunay na may ama na ang kanyang mga anak. Salamat. Mahina niyang sambit na halos pabulong. Ngumiti si Damian, nakatingin kay Lira na mahimbing nang natutulog. Ako dapat ang magpasalamat. Dahil pinaramdam niyang lahat sa akin na totoo ang pamilya. Sa mga sumunod na araw mabilis na gumaling si Lira. Pero ang gabing iyon, ang gabing bantay sarado siya ni Damian, ay hindi na nila malilimutan. Sa puso ng bilyonaryo, malinaw na hindi lamang pangalan o yaman ang kaya niyang ipaglaban. Kaya niyang isuko lahat basta't hindi niya mawawala ang mga anak. Umaga pa lang ay ramdam na ang bigat ng hangin sa mansyon ng mga ilustre. Tahimik ang lahat ng tauhan. Halatang may mabigat na mangyayari. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo si Doña Leticia. Matikas pa rin ang tindig kahit may edad na. Hawak niya ang tasa ng kape. Malamig na pero hindi man lang niya natikman. Ang mga mata niya ay mahigpit na nakatuon sa pinto. Hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Ilang minuto pa ay dumating si Damian. Kasama niya si Alona at ang 4 na bata na sina Lance, Lian, Lira at Laika. Halata ang kaba sa mukha ng mga bata, lalo na't alam nilang ang lola nilang ito ay hindi pa nila nakikita ng malapitan. Si Alona naman ay ramdam ang malamig na pagtanggap, pero pinili niyang manatiling matatag. Damian, malamig na bati ng Donya. Kauuwi ko lang, pero balita ka agad ang dala mo sa buong mundo. Hindi ba't sapat na ang kahihiyan na tinamo ng pamilya natin? Idinadagdag mo pa to.
Huminga ng malalim si Damian bago lumapit. Mama, wala akong ikinahihiya. Ang dala ko ay hindi kahihiyan, kundi katotohanan. Eto sila, ang mga anak ko. At si Alona, ang babaeng mahal ko noon at minamahal ko pa rin. Umalingaw-ngaw sa sala ang tunog ng malakas na pagpatong ng tasa sa mesa. Nanginginig ang kamay ng Donya. Mahal? Damian, ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Ang babaeng yan ang nang-iwan sa'yo. At ngayong bumalik siya, dala pa ang mga batang hindi natin alam kung kanino ba talaga galing. Tapos ngayon ipagmamalaki mo sila? Napaiyak si Laika at mahigpit na kumapit sa braso ni Damian. Agad naman siyang niyakap ng ama. Huwag kang matakot, bulong niya sa anak. Mga bata lang sila, ma. Pagpapatuloy ni Damian. Hindi nila kasalanan ang nangyari noon. At oo, sa akin sila. Ako ang ama nila. Sigurado ka ba? Matalim ang titig ng Donya. O baka naman nadadala ka lang ng emosyon. Damian, anak, isipin mo ang yaman, ang pangalan, ang negosyo. Lahat ng ito ay tinayo ng ama mo para sa'yo. Tapos isusugol mo para lang sa babaeng yan? Tinuro niya si Alona. Puno ng paghamak ang kaniyang boses. Hindi na nakatiis si Alona. Pasensya na, Doña Leticia. Alam ko ang galit kayo sa akin. Pero hindi ko naman po ginusto ang lahat ng nangyari. Kung alam niyo lang kung anong pinagdaanan ko, baka maiintindihan ninyo. Pero paano niya maiintindihan kung siyang dahilan kung bakit lumayo si Alona kasama ang mga anak niya? Hindi ko kailangan maintindihan ng isang kagaya mo. Mariing sagot naman ng matanda. Kung talagang mahal mo si Damian, bakit ka pa bumalik? Bakit mo siya pinahirapan? Nangilid na ang luha ni Alona. Naglakad si Damian papalapit sa kanyang ina. Ma, oras na para pakinggan niyo rin ako. Sa totoo lang, matagal na akong mayaman. Lahat ng ari-arian, negosyo at kapangyarihan, hawak ko na. Pero may isang bagay na wala ako noon. Pamilya. At ngayon nandito na sila. At hindi ko sila iiwan. Pamilya. Mapait na tawa ni Leticia. Pamilya bang tawag mo riyan, Damian? Pinaghirapan ng mga ilustre ang respetong ito sa lipunan. At ngayon gusto mong sirain dahil sa pamilya mong yan? Kung yaman at respeto lang sukatan, matagal na akong kompleto, ma. Sagot ni Damian. Mariin ang boses. Pero kahit bilyones pang pera ko, kahit gaano karaming taong yumuyuko sa pangalan ko, hindi niyo pa rin maibibigay ang bagay na pinaka-importante sa akin. Ang pagkakaroon ng mga anak. Natatawag sa akin ng papa. At ng babaeng mamahalin ko. Ng totoo. Tahimik ang mga bata. Pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Si Lance, ang panganay, naglakas ng loob at lumapit kay Doña Leticia. Lola, ayaw naman po naming manggulo. Gusto lang po naming makilala ang pamilya ni Papa. Makilala ka rin bilang lola namin. Sabi ng bunsong kambal, natigilan ng Doña. Sandaling lumambot ang kanyang tingin, pero mabilis din iyong nawala. Lola? Bulong niya, para bang hindi niya kayang tanggapin. Lumapit din si Dian, hawak ang kamay ni Lira. Kung ayaw niyo po sa amin, hindi po namin kayo pipilitin. Pero sana, huwag niyo pong saktan si Mama. Kasi kahit mahirap lang kami, ginawa niya ang lahat para sa amin. Napapikit si Damian, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Muli niyang hinarap ang ina. Mama, hindi ko hinihingang pahintulot ninyo. Pero sana maintindihan ninyo na desisyon ko ito. Kung pipiliin ko man si Alona at ang mga bata, hindi ibig sabihin na tinalikuran ko kayo. Pero kung pipigilan niyo ako, wala akong magagawa, kundi ipaglaban sila. Naging mabigat ang katahimikan. Tila ba ang buong mansyon ay nakikiayon sa tensyon sa loob ng sala. Damian,
Mariin ang tinig ni Leticia. Kung yan ang pipiliin mo, huwag mong asahan ng suporta ko. Tandaan mo, ang pamilyang tinatanggihan mo ngayon, ang bumuhay at nagtaguyod sa'yo. Diretsong tumingin si Damian sa kanyang ina. At tandaan niyo rin, Ma, ang pamilyang to, sabay tingin kina Lance, Lian, Lyra, Laika at Alona, ang magbibigay ng dahilan para magpatuloy ako. Kung yaman lang, matagal ko nang hawak yan. Ang kulang ay pamilya. At ngayon, buo na ako. Napatigil ang Donya. Hindi siya makapagsalita. Pero malinaw sa lahat na hindi pa tapos ang laban. Mabigat ang katahimikan sa mansyon matapos ang matinding bangayan ng mag-ina. Si Damian, buo ang loob na paninindigan ng pamilya niya. Samantalang si Doña Leticia, tahimik na nakaupo sa sala. Halos wala ng lakas sa mga tauhan ng bahay. Nakikiramdam lang sila sa bawat nangyayari. Kinabukasan, hindi mapakali si Leticia. Magdamag siyang nag-iisip. Nakatingin sa lumang larawan ni Damian noong bata pa. Sa retrato, nakangiti si Damian habang nasa tabi ng ama nito. Napapikit siya at napabuntong hininga. Bakit parang ako na lang naging hadlang sa kaligayahan ng anak ko? Bulong niya sa sarili. Habang nasa ganoong pag-iisip, biglang pumasok si Lance sa silid. Hindi ito natatakot. Dala ng inosenteng tapang ng isang bata. Lola, mahina nitong tawag. Napalingon ng matanda. Bakit ka nandito? Tanong niya. Medyo malamig ang tono. Pasensya na po, sagot na Lance. Pero gusto ko lang pong sabihin na hindi naman namin gustong agawin si Papa sa inyo. Gusto lang namin na maging bahagi ng buhay niya. Gusto rin namin makilala kayo. Natigilan si Leticia. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa isang bata. Nakikita niya sa mga mata ni Lance ang parehong ningning ng kanyang anak noong kabataan. Nang sumunod na araw, si Damian ay umalis para asikasuhin ang negosyo. Naiwan sa mansyon si Alona at ang mga bata. Nasa hardin sila, naglalaro nang mapansin ni Doña Leticia ang simpleng saya ng pamilya. Si Lian at Lyra ay nagtutulungan sa pag-aayos ng bulaklak. Si Laika naman ay masayang tumatakbo habang hinahabol ang aso ng mansyon. At si Alona nakaupo lamang sa ilalim ng puno. Nakangiting pinagmamasdan ang mga anak. Lumapit si Leticia, mabigat pa rin ang hakbang pero may kakaibang lambing na sa kanyang mga mata. Hindi kaagad nakapagsalita si Alona. Tumayo siya at nagbigay galang. Magandang hapon po, Donya. Tahimik ang ilang segundo bago nagsalita ang matanda. Hindi ako sanay na humihingi ng tawad, Alona. Nagsimula siya. Mababa ang boses. Pero, ngayong nakikita ko ang mga apo ko at kung paano mo sila pinalaki kahit mag-isa, mali ako. Mali ako sa lahat ng akala ko tungkol sa'yo. Naluha si Alona. Hindi siya makapagsalita agad. Hinawakan niya ang kamay ni Leticia na nooy nanginginig. Salamat po, Donya. Hindi ko hinahangad na maging kalaban ninyo. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng tahimik ang mga anak ko. Biglang lumapit si Lance at nagtanong, Lola, totoo po ba na kayo ang mama ni Papa? Nagulat si Leticia, pero ngumiti siya sa unang pagkakataon. Oo, apo. Ako ang mama ng papa ninyo. Ibig sabihin, mahal mo rin kami tulad ng pagmamahal ni Papa sa amin? Sabat naman ni Laika, sabay yakap sa binte ng matanda. Hindi na napigilan ni Leticia ang luha. Yumuko siya at niyakap si Laika ng mahigpit. Isa-isa ring lumapit si Lance at Lyra at nakipagyakapan sa kanya. Mga apo, bulong ni Leticia. Patawarin ninyo ako. Sa halip na tanggapin ko kayo agad, pinahirapan ko pa kayo at ang mama ninyo. Wala pong problema, Lola. Sagot naman ni Lyra na mahina pero malinaw. Basta kasama ka na namin, mas masaya si Papa.
Nang makabalik si Damian sa mansyon, bumungad sa kanya ang eksenang hindi niya inaasahan. Nakita niyang yakap-yakap ni Leticia ang 4 na bata at si Alona naman ay nakangiti habang pinapahid ang luha. Mama? Halos hindi makapaniwala si Damian. Tumingin si Leticia sa kanya, tumayo. Damian, anak, patawarin mo ako. Natakot ako mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero mali pala ako. Ang tunay na kayamanan ay ito. Sabay ituro sa mga bata. Ang pamilya mo, hindi ko sila kaagaw, kundi biyaya. Mahigpit na niyakap ni Damian ang ina. Salamat, ma. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Kagaan ang binigay mo sa puso ko. Lumapit si Alona at nag-alangan kung dapat bang sumama. Pero siya mismo ang hinila ni Leticia papalapit. Alona, sabi ng matanda, patawarin mo ko sa lahat ng sinabi ko. Simula ngayon, ikaw ay ituturing kong bahagi ng pamilya. Hindi na napigilan ni Alona ang kanyang luha. Maraming salamat po, Donya. Mama. Natawa pa si Leticia sa pagtawag na iyon. At sa unang pagkakataon, nabasag ang pader ng galit at pagtutol na matagal nang nakatayo. Ang gabi ring yon, nagtipon sila sa hapag. Kompletong pamilya. Si Damian, si Alona, ang 4 na bata, at si Doña Leticia. Habang kumakain, ramdam ng lahat ang bagong simula. Hindi man madali, unti-unti nang nabubuo ang tahanan na matagal nang pinapangarap ni Damian. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, galit, luha, pagtatalo, at pagkakasundo, dumating ang isang gabing hindi malilimutan ng buong pamilya Ilustre. Sa hardin ng mansyon, maliwanag ang mga ilaw na parang bituin. Ang mga mesa ay may bulaklak at ang hangin ay may dalang katahimikan na nagbibigay ng kakaibang aliw. Tinawag ni Damian si Alona at ang mga bata. Nandoon din si Doña Leticia, nakaupo sa gilid. Nakangiti at tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Papa, bakit ang daming kandila? Tanong ni Laika habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang ate na si Lira. May sorpresa si Papa, sagot ni Lian na parang may kutob na nang mangyayari. Huminga ng malalim si Damian. Lumapit siya kay Alona. Nakasuot ng simpleng damit, ngunit mas kumikislap pa kaysa sa kahit anong alahas. Hinawakan niya ang kamay nito at dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng mga anak at ng kanyang ina. Nagulat si Alona. Damian, ano ginagawa mo? Mahina niyang tanong. Diretso ang tingin ni Damian, puno ng emosyon ng boses. Alona, matagal na kitang minamahal. Matagal na kitang hinanap. At kahit anong sakit ang pinagdaanan natin, ikaw pa rin ang babaeng mahal ko. Sa harap ng ating mga anak at pamilya natin, may hihilingin ako. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang kahon. Nang buksan niya iyon, kumislap ang isang simpleng singsing. Hindi lang mamahalin kundi may kahulugan. Iyon ang kaparehong singsing na dapat sana'y ginamit niya noon. Alona, mahal. Tuloy niya, nanginginig ang boses. Pakakasalan mo ba ako muli? Ngayon, hindi na kita pababayaan. Napatakip ng bibig si Alona. Nangingilid ang luha. Ang mga bata ay napasigaw. Papa? Mama? Oo na agad, Mama! Sigaw ni Lan sa tuwang-tuwa. Oo na, Mama! Dagdag naman ni Lira na halos lumundag sa saya. Nagkatinginan sina Alona at Damian. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang tapat na pagmamahal at ang pangakong matagal niyang inaasam. Oo, Damian, sagot ni Alona. Mahina, ngunit puno ng emosyon. Oo, pumapayag ako. Umalingaw-ngawang palakpakan at hiyawan ng mga bata. Si Laika halos hindi mapakali sa tuwa. Si Lian ay lumapit at niyakap ang kanilang mga magulang.
Si Doña Leticia naman, tahimik na pinahid ang kanyang luha. Lumapit siya at niyakap sina Damian at Alona. Anak, ngayon lang kita nakitang ganitong kasaya. At ikaw, Alona, salamat at pinatawad mo ako at tinanggap mo muli ang anak ko. Salamat at binigyan mo siya ng ganitong pamilya. Nagyakapan silang lahat. Sa gabing iyon, ramdam ng bawat isa ang init ng bagong simula. Dumating ang araw ng kasal. Ang simbahan ay napuno ng mga bulaklak, ilaw at ng mga taong mahalaga kay Damian at Alona. Para bang lahat ng sugat ng nakaraan ay naghilom na. At ngayon ay bagong pahina na ng kanilang bubuksan. Suot ni Alona ang isang puting gown na simple pero elegante. Ang kanyang ngiti ay hindi na puno ng sakit, kundi ng kasiguruhan at saya. Si Damian nakasuot ng itim na tuxedo, nakatayo sa harap ng altar, halatang kabado, ngunit mas higit ang kasabikang makita si Alona sa aisle. Ang mga quadruplets ang nagsilbing pinakamasayang bahagi ng seremonya. Si Lance ang ring bearer, dalang kahon ng singsing. Si Lian at Lyra naman ay mga flower girls. Nakasuot ng magkatulad na gown at naglalakad habang nabubuhos ang petals. Si Laika ang bunso halos madapa sa sobrang saya. Ngunit agad siyang inalalayan ng kanyang mga ate. Sa bawat hakbang ni Alona papunta kay Damian, hindi niya mapigilang maalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang mga panahong iniwan niya ito, ang mga taon ng pagtitiis at ang muling pagkikita. Lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Pagdating niya sa altar, sinalubong siya ni Damian at sabay silang humarap sa pare. Tahimik ang lahat habang binibigkas ang mga panata. Alona, sabi ni Damian, mahigpit ang hawak sa kamay niya. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Hindi na kita hahayaang maghirap mag-isa. Ikaw at ang mga anak natin ang buhay ko. Mahal na mahal kita. Hindi naman napigilan ni Alona ang maluha. Damian, matagal ako natakot. Pero ngayon, alam kong ligtas na ako sa piling mo. Oo, handa ako magsimula ang muli kasama ka. Mahal na mahal din kita. Nang ilagay nila ang singsing sa isa't isa, nagpalakpakan ng lahat. Ang mga bata ay sumigaw ng yehey, kasal na sila, habang tumatakbo papunta sa kanilang mga magulang. Sa pagtatapos ng seremonya, nagyakapan silang anim. Si Damian, Alona, at ang 4 na bata, buo na ang pamilyang matagal nang sabik na mabuo. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang taong nakatayo sa likuran ng simbahan. Hindi siya kilala ng karamihan. Nakaitim na Amerikana at tahimik na nakamasid sa mga bata. Matama ng tingin niya kay Lance, pagkatapos ay kay Lyra. Umihip ang malamig na hangin nang dahan-dahan siyang lumabas ng simbahan. Walang nakapansin kung hindi isang batang saksi. Naiwan ang tanong, sino siya at ano ang lihim na dala niya? Habang abala sa kasiyahan ng lahat, nakabitin ang misteryong ito. Tila may bagong kwento na magsisimula pa lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anong klaseng babae ka, Alona?